kasama ang All the Answers. Sasagutin natin ang mga tanong tulad ng paano nauso ang karera ng kotse? May mga bangka na ba noong unang panahon? Kailan na-invento ang mga payong? Ang magawa ang mga nahila? Protect sa'yo, Mom. Potency Forte. Siga ng siga ang depensa laban sa sakit. Champions are not born. They are raised. Ang pagiging champion, hindi lang nadadaan sa swerte. Hindi lang sa gamit. Hindi lang sa dugo. Ang pagiging champion ay nasa tamang pagpapalaki. Nasa tamang habit, like having a healthy breakfast with Milo every morning. Para may energy to train every day. Para champion, on and off the court. Sa Motor Trade, ang pagbili ng motor, maraming dalang magandang pagbabago. Dito ka dumiretso, maraming pagpipilian at magandang pa ang presyo mo sigurado. Alaga ka dito, sigurado. Alaga ka dito sa alaga ka dito. Sakay na sa masayang trip. Motorsiklo sigurado. Alaga ka dito. Magkaibang problema, magkaibang solusyon. Iba ang ubong may plema. Solusyon, palabasin ang plema. Iba rin ang ubong, walang lumalabas na plema. Tuyo, walang tigil. Non-stop dry cough yan. Solusyon dyan, tuseran. May cough-stopping action na pinapahinto ang dahilan ng pag-ubo. Quick visa, long-lasting ginhawa. Katapat ng non-stop dry cough, tuseran. Testingin ko ang knowledge nyo sa sports I-Believers. Si Janet Guthrie ay aerospace engineer noon bago siya maging atleta. Alam niyo ba anong sport niya? Ang sagot, automobile racing. Si Janet Guthrie ang unang babaeng nag-qualify sa Indy 500. Galing! At ang question na sasagutin natin tungkol sa race car driving. Nang maimbento ang kotse, agad ding nagkaroon ng car racing. Ang unang race ay naganap sa England noong 1867. Steam-powered vehicles pa ang gamit noon at 8 miles lang ang racetrack. Sa US, ang first car race ay noong 1895. Isang 54-mile loop na inikot ang Chicago. Halos 8 hours bago inabot ang karera at ang pinakamabilis na kotse ay tumakbo ng halos 7 miles per hour. Unbelievable. Pinag-usapan yun. Trending! Kaya maraming na-excite sa car racing. Noong 1903, sumikat ang car racing sa Milwaukee Mile, ang oldest operating raceway sa Amerika. Noong una, ordinaryong kotse pa yung nagkakarera. Pero noong 1930s, nauso sa Europe ang mga kotseng lightweight na may supercharged engines at isang driver lang. Meanwhile, sa US, na-upgrade din yung mga kotse. Hindi na lang para sa racing, kundi para sa illegal na pagtinda alak. Ganon? Between 1920 at 1933, bawal magbenta ng alak sa US. Pero kahit ganun, may mga pasikretong nagbebenta ng alak. At ang tawag sa kanila ay bootleggers. Para makatakas sa mga pulis, gumagamit sila ng maliliit na kotse pero binago nila ang mga ito para lalong bumilis at hindi sila mahabol ng mga pulis. 1947 nang magsimula sa Florida ang kumpanyang famous pagdating sa American racing. Ito ba ay A. NASCAR, B. Chevrolet, C. Jaguar, D. Ford Automobiles.
Ang sagot ay letter A, NASCAR. Itinatag ang NASCAR sa Daytona Beach na kilala ngayon bilang home of car racing sa Amerika. Multi-billion-dollar business na ang car racing ngayon. At maraming racers ang sikat worldwide. Over 200 miles per hour na ang speed ng mga race car ngayon. Noon, 7 miles per hour lang. Level up! Inaasahang dodoble rin ang manonood ng car racing sa mga susunod na taon. Bago pa nagkaroon ng kotse, ang pamamangka o sailing ay isa sa oldest mode of transportation ng mga tao. Base sa mga Egyptian-based paintings, at least 3,500 years ago noong natutunan ng mga tao mamangka. Ang tagal na! And 1,000 years ago nang tinawid ng Vikings ang Atlantic para marating ang Amerika. May dalawang main periods sa history ng mga sailboat. Ancient at modern. May mga bangka na 50,000 years ago. May sail o layag lang yung mga bangkang ginamit noon para mag-explore at mag-trade sa Polynesian Island. Sa Southeast Asia, Philippines, Australia at New Zealand, ginamit noon ang pamamangka para magkaroon ng connection ang mga magkakalayong isla. Now you know! Sa ganitong klaseng mga isla, nakatira ang Lapita people. Sila ang ninuno ng modern Polynesians at ng Maori people. Buhay na buhay ang kultura sa mga ganitong lugar, lalo pat maraming coastal regions ang pwedeng puntahan at pagkunan ng resources. Ang Mediterranean ay isang lugar kung saan useful ang skills sa pamamangka. Pero teka, paano naglalakbay ang sailors noon? Wala pang mga computer o mga compass. Ginagamit nila yung natural elements para malaman ang direksyon. Ang tawag doon ay wayfinding. Nagsisilbing guide ng mga navigator ang araw, buwan, at ang mga bituin. Kaya nalalaman nila ang kanilang current location. Pwede yun? Oo, yung agos ng tubig ang makakapagsabi kung saang direksyon sila papunta. Chine-check din nila yung mga isda sa dagat kasi may ilang hayop ang makikita lang sa isang specific region. Mind-blowing, di ba? Nakakatulong din ang ihip ng hangin para malaman ang direksyon nila. Gamit ang mga information na yun, nakakalakbay sila ng malayo at nakakauwi din sila sa kanilang bansa. Malaki na ang pinagbago ng sailing in the last 2,000 years dahil sa innovations at inventions. Tulad ng ano? Una dyan ay ang steering oars at rudders. Nang maimbento ang mga to, mas nakokontrol ng sailors ang direksyon ng mga barko nila. Kaya mas malayo na ang nalalakbay ng mga sailors sa mas malalaking barko. Next naman ay ang triangular sail o lateen sail. Nakakatulong ito sa pagmaniobra ng bangka kapag mahangin. Dahil sa lateen sail, kaya nagsimula ang European Age of Exploration. Wow! Ang daming invention! Dahil maraming sails, malakas ang wind power ng mga barkong, ang tawag ay karak. Kaya ito ang ginamit ng Italian explorers para tawirin ang Atlantic. At lumevel up pa ang mga barko dahil sa modern invention na ito, ang engines. Steam-powered pa yung mga barko noon. Pero dahil pwedeng palitan yung sails at motors, mas dumali ang pag-navigate sa karagatan. Ngayon, ang sailing ay isa ng trade industry. (24/7) na naglalakbay ang mga barko across the globe. I believe! I believers, alam niyo bang 4,000 years nang ginagamit panangga sa ulan ang payong? Ang mga sinuunang payong ay natagpuan sa Mesopotamia at mas ginagamit ito noon bilang proteksyon sa sikat ng araw kaysa sa ulan. Gawa ang mga payong noon sa palm leaves, papyrus at peacock feathers. Ang bigat! Kailangan pa ng tagabuhat. Sosyal! Noong 1600s, para hindi ka mabasa, ginagamit ang oil at wax covers kasi magaan at waterproof ang mga ito.
Noong 1800s, sa sobrang sikat ng mga payong, nilagyan pa ito ng lock para hindi manakaw. Grabe naman! Ang first European umbrellas ay gawa sa whale bone. 1928 nang naimbento ang telescopic umbrella na ito, yung modern payong natin ngayon. Protection sa ulan ang umbrella, pero yung word na umbrella ay mula sa Latin word umbra, meaning shade or shadow. Yun ang origin story ng payong. Lead! Pag-usapan muna natin ang origins ng kandila across the globe. Iba-ibang lugar, iba-iba din ng paraan kung paano na-imbento ang kandila. Sa ancient China, gawa ito sa whale fat. Sa Rome, gawa sa beef fat. At sa ancient India, gawa ang kandila sa boiled cinnamon. Na-discover rin ng magandang material pala para sa kandila ang beeswax. Bago ang kandila, ginagamit na ilaw noon ang oil lamp. Bago yun, ang apoy. At nung wala pang apoy, hihintayin mo pang umakyat ang araw para lang lumiwanag. Eh bakit nawala sa uso ang oil lamps at yung mga kandila ang laging ginagamit pang ilaw? Nung bumagsak ang Roman Empire, hindi na nakakakuha ng olive oil ang mga European para sa mga lampara nila. Eventually, naging popular na uri ng kandila ang beeswax at whale oil dahil sa scent o amoy nito. Kahit available ang mga beeswax, ayaw nito ng mga tao kasi saksak ang amoy nito. Dahil sa global trade, dumadami yung substances na pwedeng gawing kandila tulad ng colza oil at canola oil. May naitulong din ang candle oil sa mga scientific advancement. Na-discover na marami palang silbi ang mga oil na to bukod sa paggawa ng kandila. Example, ginamit na coating ng ships ang colza oil para maging buoyant at lumutang ito sa tubig. Madami ring candle oils ang ginagamit bilang biodiesel fuel. Pwede itong gamitin para bigyan liwanag ang isang buong bahay. Diba? Candles light up our world. I believe!